Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon sabay nating reaksyonan ang hula o pagbasa ni Madam Virtudes sa tarot card sa kalagayan sa ating bansang Pilipinas at ang pagkabagsak sa ekonomiya. Naku po, bakit nagkaganito? Sino ba ang dapat sisihin sa mga nangyayari? Ngayon, wag na natin patagalin pa ito na ang pagbasa ni Madam Virtudes sa kalagayan sa ating bansang Pilipinas ngayon. So, tingnan natin ang ngingibabaw na enerhiya at kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Ayan, mabilis ang laban. Labanan. Tagisan nga ng talino. Kaya yung sinabi ko, parang may mga derby o resbakan. Tuloy-tuloy pa rin ang game hour nila or tinatawag natin na kaguluhan. Ang bilis sa mga pangyayari, mga unexpected happen sa mga nagaganap sa ating gobyerno at sa ating bansa na dulot din ng panahon at pagkakataon. Dahil ang pagkakataon, nagkakataon lang yan. Kaya taon-taon lang yan. Alright? Okay. Issue tungkol to sa enerhiya, issue tungkol sa mga tumatakbo. Ayan, tumatakbo para sa 2028 at saka tumatakbong karera at papasok sa mga competition. Kaya ang issue na hinaharap ng ating bansa ay may rami pa rin politics system at running for 2028, running for position na mabilis ang mga pangyayari magaganap at unexpected happen. Ayan. Kaya ako inuulit kasi yun lang din naman ang pupuntahan ng nila sa mga nangyayari. Ayan, no? Kaya wag tayo magpa-distract, tuloy lang ang laban daw. Ayan, mga ka-Virtudes, tuloy lang ang laban. No? Laban lang hanggang makarating ang finish line dahil malapit nang marating at matapos ang competition. Alright. Ito ang ating Pangulo o admin. Nilulumot na at kinakain na ng mga masamang impluwensya, ng mga masasamang impluwensya ang ating Pangulo. Kaya siya ay mananatiling powerful at kaliwat kanan siyang may separation of power and money. Power of money. Money power ba? Yun. So ayan, kapangyarihan ng pera at kapangyarihan ng posisyon o batas niya. Alright? Ang issue tungkol din sa Pangulo. And next, ayan. Maraming magaganap na kalungkutan sa mga kalaban o pangyayari sa mga about doon sa way na may mga binayaran, ayan yung ghost project, no? Yung mga bayad na at binayaran at meron ding sistema at issue na mangingibabaw tungkol sa pagsusuhol at saka pagbabayad at pagpapadala ng mga sipuena. Yan, sino-shortcut ko na yung mga sinasabi ko sa inyo kasi yan yung mga ginagawa at gagawin pa lamang, ginawa na pala. Yun, maraming ganon. Kaya yun na lang ang sinasabi ko sa inyo para mas madali kong masabi sa inyo kung ano yung lumalabas sa bibig ko. Yun na yun, na tungkol sa sipuena or invitation, payment, kontrata, at kalungkutan, at pag-isa. Marami tayong nakikita. Pag sinabi kong gano'n na ibig sabihin may issue tungkol sa mga invitation, no? Invitation or tinatawag natin sa puwena or invitation sa mga mananagot ng ghost project, no? Ayan, at mga kabayaran. At nakikita rito ang bilis ang takbo ng mga pangyayari at magkakaroon ng mga maraming playtime sa kanila, no? Next, tingnan natin yung mga nangyayari pa sa hinaharap, nakaraan, hinaharap at paparating. Okay, tingnan natin ang 7 cards. Nataong ingay. Nag-alarm. Okay, tingnan natin ang 7 cards. So ayan, tingnan natin ngayon ang sinasabi ng tarot cards sa 7 cards. Ayan. Mga ka-Virtudes. Ayan.
Huwag tayo mawala ng pag-asa sapagkat hawak natin ang pag-asa at katotohanan, dalangin at dasal para sa ikakaayos ng ating bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino at ng ating mga nahalal at nakaupo sa ating gobyerno. Kapit lang, may pag-asa tayo na masasayos din ang ating family o master plan ng mga ginagawa nila, no? At hinahanap nila, no? Maayos din ang lahat, kaya unti-unti na, subalit patuloy pa rin lumalaban hanggang sa huling hininga. Gaya ng sinabi ko kasi, ang labanan niyang DDS at Marcos ay magkakaroon talaga ng parang patay kung patay, kulong kung kulong, bawian, ganon, or whatever, hanggang sa final, no? Kasi ang katwiran ng iba dyan, makukulong rin lang naman, tatakas na at magtatago na hanggang sa magkaroon ng iligtas ang kanilang mga sarili-sarili, no? At mananagot ang dapat managot. Pero baka ang mangyari pa diyan, kung sino pa yung walang kasalanan, yung pa ang magbayad ng hindi ng kasalanan ng iba. Kaya nawa maimbestigahan ng maayos ang mga sitwasyon at pangyayari diyan sa mga ghost ghost project na flood control. All right? Kaya dealing transaction, yan pa rin ang mga pangyayari at pagkakaroon ng mga pakipagpalitan. Nagkakaroon ng mga dealing, transaction, bayaran, at panibagong usapin. Ayan. Ayan, ito ang good news. Dahil may bad news. Ayan, dahil may good news, may bad news. Ang bad news ay magugulo na ang palasyo. No, babagsak ang palasyo, tatamaan ng tower, sa Sabaw magkakawatak-watak na sila at maaaring ang Pangulo ay maapektuhan na at maapektuhan dahil sa mga kasamahan at kasamaan ng mga kasamahan niya. Alright? Na ang tower ay tinamaan o tinatawag natin ng Malacanang ay kakaroon ng panibagong mga pagbangon o pagbabaka sakali na makalaban pa sila sa laban ng katotohanan dahil sila ay nasa iipit na at nasa kasinungalingan, ang palasyo ay babagsak. Even to say, ang Pangulo ay maaari talagang bumagsak or bumaba. Pero may mga kondisyones. Yan ang good news. Pero ang bad news, ang dami nang nawala, hindi na maibabalik ng palasyo, no? Ng ating admin. Yan, ang mga nawala at nasayang. Okay. Malapit na at muli na tayong magkakaroon ng new future. Pero hindi pa man na kakamit ang first step. Pero doon na rin patungo at dalangin ko ang tagumpay ng mga nananalangin at dumadalangin sa kaayusan at kapayapaan ng ating bansang Pilipinas at ng mga nakaupo sa ating gobyerno at nagpapalakad, no? Dahil sisikat na ang araw, no? Ibig sabihin, may isang tao na sisikat na at magbibigay ng magandang atensyon sa taong bayan, sa Pilipinas, at babangon muli ang Pilipinas kapag natapos o na wakasan na ang laban ng DDS at ng Marcos. Ayan. Pagluluksa ang mga kalaban ng DDS, ng mga bawat partido, no, magkakaroon ng maraming mabubulilyaso or malalaman at malalaman na ang lahat ng mga dapat gawin. Kaya wag tayong mag-focus lahat or manood ng mga inililihis nila yung istorya na dapat fokusan. Kaya tayo ay mag-focus sa kung anong dapat tapusin at inumpisahan nyo muna pag-fokusan nyo. Wag yung suportahan yung mga bagong lumalabas na mga sabi-sabi or pandidistract ng mga Marcos system, Marcos supporters, and diehard Marcos, yan yung mga ganyan. Kalaban, ibig sabihin yung kalaban ng DDS, ito ay para sa mga DDS at DDS supporters. Magkatunggali ang dalawang panig, kaya magkakaroon ng mga bigay ng katotohanan at malalaman ang mga dapat malaman at ubusan ng talino hanggang ma-expired na ang mga mahihinang nilalang. Alright? Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at ang mga mahihirap ay lalong naghihirap at patuloy na magsumikap, kundi
ay magugutuman ang mga taong bayan at magkakaroon ng mga maraming problema sa kana. Magpapanibagong simula ang mga mamamayang Pilipino para makabangon muli dahil ang kaban ng bayan ay ubos na, no, at baon pa sa utang.